Kayo na po manghusga kung ito ba ay karapat-dapat na ginawa. Pag-usapan po natin itong si John Vic Remulla at hindi na po siya nakapagtimpi. Okay? Bigyan po natin ng komentaryo. Sinuntok at sinakal. Ito ang kwento ng kolumnistang si Ramon Tulfo na ginawa umano ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Bulacan Governor Dan Fernando. Ayan. Para dun sa mga konting buod lang para dun sa mga hindi nakasunod sa balitang ito. Ito raw si Governor Fernando nagkaroon ng road rage at hinarang. Okay, sa may NLEX po nangyari. Okay, naka-convoy sila, may pumasok na LC-300, di umano. Tapos ang ginawa nung pagdating sa toll, hinarang nila, binabaan. Sa madaling salita, nagkaroon ng road rage. At eto matindi, yung anak ni Bongbong Marcos, yung nakasakay doon. Kaya nga naman, ang kwento nitong si Mon Tulfo, sinakal, binugbog itong si Governor Fernando ni John Vic Remulla. Nasangkot kasi si Fernando sa umano'y road rage sa NLEX, kung saan nakasagupa raw ng kanyang convoy ang isang presidential son. Base sa Facebook post ni Tulfo, pinatawag ni Secretary Remulla si Governor Fernando sa kanyang opisina sa Camp Crame at doon naganap ang umano'y pananakit. Pero tinawanan lang ito ni Remulla. Anya, nagsalita na si Fernando sa kung ano ang totoong nangyari at ayun na lang raw ang pakinggan. Pero sir, nagkita nga kayo ni Governor after yung sinasabi niyang incident. Usap lang. Kwentuhan lang. So ito ang tanong, kanino kayo maniniwala? Kay Mon Tulfo o kay John Vic? Kasi magkaiba sila ng sinabi na nakal daw ng bugbog ito si John Vic, sabi ni Mon Tulfo. O eto naman si John Vic itinatanggi. So sa madaling salita, merong buang dito sa dalawa. May sinungaling. Hindi ko alam kung itong si Mon Tulfo dahil laos na TV personality na broadcaster, gumagawa lang ng gimmick, nakikisaw-saw lang para gumawa ng ingay, or eto si John Vic talagang dahil palibhasa siya po ang secretary ng DILG, may kapangyarihan siya dahil hawak niya ang mga pulis, no? So sino dito ang baliw? Definitely may baliw. Hindi lang may sinungaling, may baliw dito. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Mon Tulfo, baliw to si John Vic. Bakit ka mambubugbog? Masama yun. Kahit ba sabihin natin nag-road rage, ginagawa mo ba yan? Napakadaming road rage. Simula nung nakaupo ka, meron ka bang binugbog? Wala naman, di ba? Meron ka bang sinakal? Wala naman. So, ibig mong sabihin, pag ang na-road rage mo, anak ng presidente, pwede. Pwede ka naman bugbog. Pero pag ang na-road rage, ordinaryong Pilipino, katulad ko, katulad ninyo, hahayaan. Wala kang say. Yan ay kung totoo yung sinasabi ni Mon Tulfo. Pero kung hindi naman totoo, baliw na talaga to si Baliw na talaga to si Mon Tulfo kasi talagang marami siyang out of this world na mga balita. At parang siya lang nakakaalam. Hindi kaya nag-a-addict. Ewan ko, sa tingin ninyo, nag-a-addict kaya to si Mon Tulfo? Kasi parang meron siyang mga nakikita na siya lang nakakakita. Parang meron siyang alam na balita, siya lang na nakakaalam na balita. Isipin mo, ng bugbog, walang nakaalam kung hindi siya. Walang nakakita kung hindi siya. Kayo, kaya nga tinatanong ko kayo, ano sa tingin ninyo? Ano talaga ang nangyari dito? Pero ang sa akin lang, ito ang tanong. Totoo nga ba na yung nakasakay ay anak ni Bongbong Marcos na road rage? Baka naman kasi nagyabang din. So mayabang yung governor, ay palibasa, anak siya ng presidente. Nagyabang din, nakakonvoy, pinasukan niya sa gitna. So pataasan sila ng ihi, paanghangan ng utot. So ganyan ang nangyari. 'Di ba? Anong sa tingin ninyo? Well, ako hindi malayo Si mayayabang talaga yung mga Marcos. Balitang-balita. Alam naman sa Ilocos Norte yan Oo, mayayabang yung mga Marcos. Phones or personal? Both. Okay naman. Okay naman. Dagdag niya, walang bakas sa kanyang kamay na nanuntok siya. Wala. Matagal na daw Pero ibinunyag din ni Secretary Remulla na hindi iyon ang unang beses na tila naghari-harian sa kalsada si Fernando. Makailang beses na raw siyang nakatatanggap ng sumbong laban sa gobernador. Hindi, pinagsabihan ko lang, huwag ka naman makahari. Diba? Kasi marami yan tagal ako naging governor, di ko may naharang ang South Superhighway na walang pwede mag-overtake, diba? Pero hindi po pwede. Hindi po pwedeng pagsabihan mo lang. Kung may kasalanan si Dan Fernando, dapat yung batas para sa mga kita mo pagka-ordinaryong nag-road rage talagang kitang-kita pa. May video pa nga Pero kung ito ay walang video, dapat, 'di ba? May gawin ka. Dapat kasuhan mo rin 'yan. Hindi po pwedeng pagkapwa nyo politiko, okay lang. Pinagsasabihan lang. Ay mahirap 'yan. Inaharang niya talaga
Stupidity is not a crime. Di ba? So, sinabihan ko lang na, tigil mo na yan. Alam mo kasi ito napakadelikado ha. Dapat ako sa tingin ko, kung ako lang talaga mambabatas, isa yan. Isa po yan sa gagawin kong ipapanukalang batas, yung road rage na yan. Dapat, the moment na bumaba ka ng sasakyan mo, whether ikaw ang may kasalanan or hindi ikaw ang may kasalanan, kaya kayo nagkainitan, kaya kayo nagkapikunan, pag bumaba ka na, dire-diretso na yan. At pag bumaba ka, kung yung binabaan mo may baril or kung ikaw ay bumaba dahil may baril at pumalag yung isa, dire-diretso na yan. Buhay na po usapin dyan. Mamaya kasama yung pamilya. Ako, napakadelikado niyan. Kaya dapat, kung kayo magkakainitan, hindi ka mayabang. Kasi pagka mayabang ka, yung ere mo nasa utak, bababa ka eh. Diyan po nagkakaroon ng disgrasya. Oh. Mayayabang. Di, ako sa totoo lang, mayayabang pag bumaba ka ng sasakyan. Diba? Ano naman kung nakat ka? Ikaw ba hindi ka nagkakamali sa buong buhay mo, wala kang nakakat? Minsan nagkamali ka ng tingin sa side mirror eh. Hindi ko po sinasabing tama, pero lahat naman siguro tayo, ang tagal ko ng driver, high school pa lang nagda-drive na po tayo. Alam ko yan, nagkakamali ka rin minsan, may blind spot, hindi mo alam, nakat mo. Diba? Lahat nagkakamali, pero pagka ikaw ba yung nakat, bababa ka na lang. Doon nagkakaroon ng problema. Ayon din kay Remulla, palalagpasin na lang niya ang pahayag ni Tulfo na nagdawit sa kanyang pangalan. Para sa agenda. Ayan ang isa pang yan pa ang isa na hindi mo dapat palagpasin. Etong nangyari ngayon, eto na ang pagkakataon mo, John Vic, na merong maturuan ng leksyon. Kung talaga namang hindi totoo yung sinabi ni Montulfo, siya naman ang dapat pitikin mo. Ha? Dapat kasuhan mo rin yan, or kung hindi mo kasuhan, bigyan mo ng leksyon. Kasi kung ang nagpakalat niyan, tatanungin kita, halimbawa lang, kung ang nagpakalat niyan, Duterte vlogger, di ba? Baka ang dami mong sinabi dyan, hindi ka tawa dyan. Baka ang dami yung binitawang maahang na salita. Example lang, si Jay Sonsa. Ito example lang ha. Si Jay Sonsa nagbitaw ng yan sa'yo. Hayaan mo lang? Tatawan-tawanan mo lang? Ni hindi ka hihingi ng public apology? Ni hindi ka magbibitaw ng maanghang na salita? Parang pag ang nagbitaw, Duterte vloggers fake news. Pag ang mga kakampi ninyo or mga attack dog ninyo or yung mga kain suka na katulad ninyo, okay lang. Kaya tayo nagkakaroon ng problema eh. Di ba? Kaya walang tiwala ang taong bayan sa mga politiko. Bakit? Doon sa pagiging double standard.